Hello guys, magandang araw. It's me again, Kamutika TV. Ayan, thank you so much sa mga nag-subscribe sa YouTube channel ko at sa mga magsusubscribe pa lang, thank you in advance. Ayan guys, salamat sa inyo. And ayan, gusto ko shout out yung mga nagpapa-shout out. Ayan, shout out sa inyo guys. Thank you so much sa support. And gusto ko rin shout out yung mga viewers natin sa iba't ibang lugar, yung mga nasa ibang bansa din na gusto mag-Macau. Ayan, yung mga viewers natin ngayon. Ayan guys, manood lang kayo sa mga vlog ko, panoorin yung mga vlog ko about sa mga gusto nyo itanong sa akin. I-search nyo lang Kamutika TV. Example, nagtatanong paano mag-tour sa Macau. Ayan, tour. Ayan. Paano maghanap ng bahay sa Macau, Kamutika TV, paano maghanap ng bahay sa Macau. Ayan, search nyo lang ganun. Lalabas na yun guys. Kamutika TV, paano may age limit ba sa Macau. Ayan guys, lalabas na yan sa mga video. Nagawan ko na yan ng vlog guys. Yung mga tanong nyo sa akin, i-search nyo na lang dyan sa YouTube channel ko. Andyan na yan lahat. At panoorin nyo guys yung iba kong vlog para magkaroon kayo ng idea dito sa Macau. Yung mga papunta pa lang, magbabalak ng Macau, at least alam nyo na yung kalakaran dito sa Macau at hindi na kayo anga-anga, di ba? Binibigyan ko kayo ng mga tips, mga location ng may agency para pagdating nyo ng Macau, hindi na kayo maligaw. Kahit wala kayong kasama, kahit mag-isa lang kayo, alam nyo na. Basta sundin nyo lang mga instruction ko. Ayan guys, shoutout sa mga mandirigma natin dito sa Macau na ayan, dami na mag-i-exit. Ayan, daming magda-Thailand. And Thailand lang kasi guys yung option natin, kasi yung Thailand match kasi yung Thailand na pag naubos na yung visa mo sa Thailand, pwede ka na bumalik ng Macau. Kasi pagdating mo ng example, hindi ka nakahanap ng trabaho dito sa Macau, 1 month ka bago ka ulit makabalik ng Macau as tourist. Kasi kailangan mo mag 1 month sa labas na hindi bumalik ng Macau para mabura yung mabura yung pangalan sa system para mag back to zero ka ulit after 1 month. Kasi pag di mo ginamit yung UB mo, yung 10 days, 1 month lang pwede ka ulit bumalik ng Macau. Pero pag ginamit mo yung UB, yung 10 days na ultimatum visa, is 60 days ka, diba? 60 days ka, magtatagal ka sa Thailand. Alam nyo guys, Thailand lang kasi talaga, doon lang kayo mag-exit sa Thailand. Kasi sa Thailand is 1 month yung bibigay nila na free visa pag nag-exit ka doon, di ba? Galing ka Macau, 1 month, diba? Yun, mag-ano na rin kayo ng ng return ticket pa Pinas, kunwari gawa lang yung dami ticket. Kasi hanapan kayo dito sa immigration pagpapunta kayo ng hindi immigration ay maghanap. Pag galing ka sa makapunta ng Thailand, maghanap yung airline. Example, Air Asia yung sasakyan papuntang Thailand. Hanapan ka ng return ticket mo pa Pinas. Gawa ka ng dami ticket. Tapos, pagbalik mo na naman ng Macau, galing kang Thailand, hanapan ka rin ng Thailand kung anong airline yung sasakyan mo. Hanapan pa rin nila ng return ticket. Kaya, papinas pa rin. Diba, dapat nga wala na silang pakialam eh. Pero ganun policy nila. Ayan guys, shoutout sa mga mandirigma na huwag kayong mawala ng pag-asa guys. Totoo yan, dapat positive lang kayo. Talagang araw-arawin nyo talaga pasa sa mga agency ng resume. Mag-online din kayo para may option. Marami kayong inaantay, hindi lang yung sa mga agency. Dropbox guys, hapon kayo magpasa. Yung sa mga bigay-bigay lang sa agency, inaabot yung saving nyo, is pwede kayo sa umaga or tanghali. Ayan, yung mga lagi ko kasing ina-advise, hindi naman yung ginagawa eh, na yung mga may bayad guys, tanungin nyo muna kung may quota. Kung wala naman quota, huwag kayo magbigay. Sayang kasi yung 10 nyo eh. May mga bayad dito guys yung ibang agency. Yung mga papunta ng Macau, alam nyo na, may bayad dito. Kaya kayo, yung mga nandito na sa Macau, mga mandirigma, maging wise kayo. Huwag kayong basta-basta ang bibigay.
Yan sinasabi ko sa inyo eh. Kasi sayang 10 nyo, imbis na pangkain nyo na yun habang naglalakad kayo, binayad nyo lang sa agency, wala naman palang kuta, nagbigay kayo. O kung may kuta man sa agency, is tingnan yung resume nyo kung mayroon. Eh kung wala naman, huwag kang magbigay. Minsan kasi may nagbibigay, wala naman siyang experience. Ayan guys, itong pag-uusapan natin ngayon guys is about sa mga walang experience pupunta ng Macau. Ayan. Itong mga mandirigma natin guys, ito sa Macau guys. Mag-ingat po tayo ha. Itago natin yung mga CV natin, maayos. Diba? Mag-ingat tayo sa mga agent kuno. Ayan, yun. Ingatan natin yung may money involved agad. Diba? Ingat tayo, i-reserve natin yung mga pera natin sa mga legit. Diba? May mga vlog ako niyan about sa mga ganyan, mga search nyo lang sa channel ko. Ayan guys, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Especially mga mandirigma natin na mabago. After 1 month, naubos na yung first visa, malungkot na, na-stress na. Kaya malungkot guys, kasi ganun talaga. Dapat mas lalo mong sipagan habang paubos na yung visa mo. Puntahan mo yung mga agency na mga hindi pinupuntahan nila. Kasi karamihan dyan lang sa Aksawan. Yan. Puntahan nyo yun. Yung mga tago. Yan. Silipin nyo guys yung playlist ko. Yan. Yan yung mapuntahan yung agency. For sure. Hindi kayo dyan masisiro. May tatawag at may tatawag sa inyo yan. Ipuntahan yung malalayo. Yan. Puntahan nyo yun. Yung mga tingin mo, ikaw lang pumunta. For sure, wala pang 2 weeks, may magtatawag na sa'yo for interview. Tsaka galingan nyo guys sa interview. Wala namang dito guys, huwag kayong mag-alala kung hindi kayo marunong mag-Cantonese. English yung interview dito. Alam din nila hindi kayo marunong eh. Diba? Sila mag-a-adjust sa inyo. English. Importante kahit di ka marunong mag-English kasi di naman sila marunong. Mga basic lang. Yung kaya mo lang ipaliwanag. Yung sinasabi mo, experience mo na example, linear o I was ganun 3 years in cleaning company in Philippines. So puro Philippines yung mo experience dapat. Kung sa ibang bansa ka naman, mas maganda may experience mo sa ibang bansa, diba? Kung rumatindan ka sa Middle East, yung Middle East mas maganda, diba? Middle East yung ilagay mo doon. Pero yung mga wala, hindi naman sa Pilipinas dapat. Yan. Alam nyo guys, mahirap naman talaga maghanap dito, to be honest. Mahirap maghanap ng trabaho dito sa Macau. Mahirap sa mga taong hindi talaga naghahanap, diba? Pero kung naghahanap ka, desidido ka, tsaka guys, lagi ko sinasabi na huwag kayo mahiya. Kasi yan yung mga weakness natin, pagiging mahiyain. Hindi tayo nakakaalis ng tayo lang mag-isa. Dapat nga mag-isa lang tayo eh, diba? Or dalawa, dapat kasama mo masipag din ganap. Ayan na, sa mga mandirigma natin dito sa Macau is lahat makakahanap ng trabaho. Lahat kayo makakahanap ng trabaho, diba? Huwag kayo mawalang pag-asa kasi ang daming pumunta na dito sa Macau. Wala pa kayo yung mga andito ngayon sa Macau, wala pa kayo. Mayroon ng dati. Yung mga nararamdaman mo ngayon, yun yung mga nararamdaman dati ng mga yung may mga trabaho na ngayon. Sinabi din sa kanila yun na hindi kayo makakahanap trabaho. Marami naghanap dito sa Macau ng trabaho. Hindi kayo makakahanap. Yan din yung narinig nila. Pero tingnan nyo ngayon, nakahanap sila ng trabaho. Ba? Kaya huwag kayo mawalan ng pag-asa. Lahat ng pumunta ng Macau na naghanap ng trabaho, nakahanap. Hindi man natin sabihin natin na agad-agad makakahanap at makakahanap ka. Positive ka lang dapat at magdasal ka. Baka kulang ka sa dasal. Yan yung kulang sa'yo. Puro ka lang inom siguro. Ayan. Tsaka guys, ito for today's video is ayusin natin mga CV natin, resume. Ayusin natin resume natin. Lagyan natin ng mga highlights, yung experience natin. Paggawa ng resume guys is importante. Yung pangalan mo guys, lakihan mo yung malaki yung pangalan mo. Tapos yung picture mo guys, ayusin mo, hindi naman yung blurred. Yung maganda, yung malaking picture mo. Tapos, wag na yung kahit wala ka ng objective. Masyado ng standard, kahit wala kang objective dyan, yung ilagay mo agad dyan, yung personal Kung mayroon na yung resume mo, okay lang.
lagyan mo agad ng personal info mo, yung edad mo, yung ilang taong ka na, birthday mo, yon personal info mo. Tapos sunod yan, experience niya. Yan, experience. Lagyan mo agad yung experience mo. Pinas, mayroon ka. Lagyan mo guys yung experience mo doon na, kung sample, cleaner. Lagyan mo. Para makita agad ng employer na naghahanap ng cleaner. Lagyan mo yung print ng cleaner. Kung cleaner yung nilagay mo, dishwasher, nilagay mo dyan. Lagyan mo. Alam nyo guys, paggawa ng resume dito sa Macau, paramihan ng experience dito. Pag kunti lang experience mo, hindi ka makakahanap dito sa Macau ng experience, ng trabaho. Kailangan hinahanap na ng employer dito, mga agency is experience. Ayan, yung pag-uusapan natin yung experience. Ayan guys, pag dalawa lang yung nilagay mong experience doon, yung sa Pinas lang, example sa Pinas, cleaner ka or sabihin natin dishwasher, yun lang ilagay mo. Nako, mahirap maghanap ng ganun dito. Mayroon man pero bira lang. Lagyan nyo guys ng marami. Dito kasi guys, free experience dito. Yung mga sikreto dito, free experience. Yung pagdating mo dito, kahit wala kang experience, pumunta ka sa galing ka sa Pinas, walang experience, pumunta ka dito sa Macau, walang experience, magkaka-experience ka. Unlimited experience dito. Yan yung mga sekreto dito sa Macau guys, kaya huwag kayong maingay. Diba? Para mabilis ka makahanap kung anong narinig mo na na may quota. Sample, cleaner, wala kang cleaner, lagyan mo agad. May quota ngayon sa maraming hiring ngayon sa gardener, lagyan mo agad ng gardener. Room attendant ngayon, lagyan mo ng room attendant. Yan, pag narinig ka mayroon, lagyan mo. Damihan mo experience guys sa resume mo kasi para walang lusot. Pag may pinuntahan kang agency, kailangan ng dishwasher, may dishwasher ka doon. Yan, lagyan mo ng maraming experience guys. Dito sa Macau, yung kagandaan dito sa Macau, walang hinihinging certificate of employment. Yan sinasabi ko sa inyo, walang ganon dito sa Macau. Yung mga nanghihingi lang, yung mga Pilipino na mga scam yan, kaya huwag kayong papaniwala dyan na silang gagawa daw, kailangan employer nila. Ay nako, huwag papaniwala kasi may employer hindi naghahanap ng ganon. Based yun sa experience ko guys. Marami na akong na-applyan dito, interview, pero hindi ako nanapan ng certificate of employment kasi di naman nila alam yun. Di naman nila kailangan na ma-check na katunayan na marunong, na galing ka talaga doon. Naniniwala na sila sa'yo na kung anong nilagay mo doon na experience, yun na yun. Yun na yun talaga experience yun. Tsaka guys, yung pinaglalagay nyo ng experience dyan sa resume nyo is aralin nyo. Magkuha ka ng idea sa YouTube. Paano ba yung gardener? Ano bang ginagawa ng gardener? Kung wala kang experience sa gardener, nilagyan mo yung resume mo, mag-ano ka rin ng idea, hindi yung naglagay ka lang. Dapat para may maisagot ka doon sa may sagot ka sa employer in case na interview. Saka sa interview guys, doon ka lang mag-focus sa sample, sa dishwasher. Turo mo agad yung experience mo doon na ito gardener, dishwasher ako 15 years. Sabi na ganun, okay, very good. Okay, tanggap pa na, ganun agad. Turo mo agad sa kanya kasi wala siyang alam. Turo mo agad experience mo, 10 years, 15 years, 30 years. Diba? Tanggap ka kagad yan. Ganun dito sa Macau guys. Damihan yung experience, yung mga bago ngayon dito sa Macau. Pag dalawa lang experience mo, ay huwag ka na magtaka kung mag-Thailand ka. Diba? Hindi katulad kung marami kang experience na nilagay sa resume mo, walang lusot, kahit saan ka agency pwede ka mag-apply. Diba? Ganun dito guys. Yung mga pupunta dito sa Macau, walang mga experience, magkakaroon ka ng experience dito, unlimited experience. Diba? Kaya sinasabi ko lagi, damihan yung experience, huwag kayong mag-alangan dyan, huwag kayong mahiya, walang bayad dyan. Damihan nyo. Kung narinig mong may quota, lagyan mo agad yung resume mo para walang lusot. Diba? Ganun guys, ganun gawin nyo. Tsaka sa requirements, huwag nang mag-alala sa requirements kasi
Passport lang. Yun lang. May passport ka, okay na yan. Passport. Yun ang intindihin. Intindihin yung passport. Pero sa security yun, yung bigay talaga. Kung may mga certificate kayo, mga therapist dyan, pwede dalhin nyo para mas maganda. Mga therapist, mga ano, mga ano pa ba, yung mga nagmamassage. Kung may certificate kayo, mas maganda dalhin nyo, diba? Yung mga mag-i-exit. So guys, yung mga na-terminate pala, terminate sa trabaho is kung wala kayong kamag-anak dito sa Macau, walang mag-invite sa inyo, is mas maganda uwi na lang ka sa Pilipinas. 6 months yun, ban ka. 6 months. Huwag mo nang anuhin. Huwag ka nang mangarap na mag-yuyubi ka pa. Mag-yuyubi ka pa. Wala din naman mangyari. Kasi yung... Pero kung may importante kang kukunin, example, kukunin mo yung mga... May 1 week, 2 weeks ka palang, tinerminate ka na, kunin mo yung placement mo, pwede mag-UB ka, kunin mo yung... Isagad mo na yung 10 days exit ka na Hong Kong para... Kasi 2 days lang ibibigay sa immigration eh. 2 days. Exit ka na ng Hong Kong. Tapos magbalik mo ng Macau, 10 days ibibigay sa'yo. Asikasuhin mo na yung mga dapat mo asikasuhin. 13 days, exit ka na ng Macau. Pinas ka na lang. Kung may mag-invite sa'yo, may kapatid ka dito sa Macau, pinas ka na lang kasi lusot pa rin yun sa immigration sa Pinas pag may kapatid ka dito. Diba? Pero kung wala kang mag-anak, tapos yung cross country ka lang, huwag kang umuwi ng Pinas, mag-Thailand ka. Yung gawin mo doon, part-time ka lang sa Thailand. Ipon-ipon ka muna doon ng pang-placement mo dito sa Macau. Or kung may part-time ka dito sa Macau, pwede ka pa naman mag-tour dito sa Macau, pero hindi ka lang pwede mag-apply trabaho. 6 months pa. Mabilis lang 6 months guys, hindi mo mamalayan. Ganun. Kaya mo yan. Kung yung mga na-terminate, kaya nyo yan. Huwag kayo mawalan ng pag-asa. Balik kayo ng Macau, tuloy nyo yung mga naumpisan nyo. Bawiin nyo yung mga kailangan nyo mabawi, yung mga ginastos nyo. Diba? Ganun yun. Mga ganun nangyari sa sitwasyon nyo ngayon is may mga aral yan na dapat nyo matutunan. Diba? Dapat matuto na kayo kung anong mga ginawa nyo na hindi nyo dapat gawin sa sunod. Diba? Kung na-terminate ka sa ganitong nangyari dahil sa ginawa mo ganito, huwag mo na ulitin sa sunod mo na trabaho para hindi maulit yung nangyari sa iyo ngayon. Ganun. Yun guys, is kaya nyo yan. Strong langan. Importante talaga magdasal guys. Magdasal kayo araw-araw para i-guide kayo ni Lord sa mga nangyayari. Kasi di natin masasabi yung mga nangyayari sa trabaho natin, diba? Especially sa mga kasama natin na pagdasal natin, kasi minsan yan din yung nakakaano sa atin eh, nakakasira sa trabaho natin. Isa din yung mga toxic na yan eh. Yan guys, yung mga mandirigma natin dito, mag-ingat lagi sa mga scammer dito sa Macau. Ano, pag may money involved agad, wag na wag, hayaan nyo na yan. Bigay mo na, sabihin, bigay mo lang sa iba. Sabihin, okay, ano kita, gawan kita ng paraan para makapasok, bigay ka sa akin ng pera. Wag na wag yung kakagatin. Yung mga kukunin agad yung ano, kukunin agad yung, tandaan nyo to guys ha, may mga nakausap ako na nagbigay na sa mga agent, diba? Yung mga sasabihin na akin na yung ano mo, akin na yung billings mo, yung address mo dyan, tapos birth certificate mo, tapos CV mo, tapos yung ano mo, yung passport mo copy, tapos ano mo, full body picture, tapos hinga ka ng 4,000. Sabi niya, sureball na to, igagawan kita ng ano, paraan para i-ano kita sa ano, i-line up kita sa interview sa sunod sa agency. Walang ganun guys. Bago kayo kuhaan ng mga ganun na requirements, interview muna. Kung walang interview, kayo magbigay. Kalokohan yan. Scam na yon. Kunin nyo na agad yung pera nyo kasi scam na yon.
Tandaan nyo sinasabi, totoo yan. Diba? Lalo ng mga bago dito, anga-anga. I-share nyo yung mga video ko guys para may idea sila. Kawawa naman. Wala silang alam. Dapat din yung mga may kamag-anak dito, i-guide din nyo. I-guide nyo yung mga kamag-anak nyo na naghanap dito ng trabaho. I-guide nyo sila, tanungin nyo kung ano nangyari. Hindi, hayaan nyo lang. Huwag nyo, siyempre, ikaw may alam ka na dito sa Macau, i-share mo rin yung alam mo. Diba? Kawawa naman yan eh. Siyempre, pinagdaanan din natin yan nung tayo din ganyan, mandirigma. Diba? Dapat i-share din natin yung knowledge natin sa kanila para aware sila. Yun lang guys, and sana may natutunan kayo sa vlog ko. Thank you so much guys sa support. I love you all.